So guys, magbabaklas na tayo nitong bearing nito. Pero bago natin binaklas to guys, nag-analisa muna tayo ng una kung gaano ka lalim tong ano natin, yung gasket natin, gaano siya kalalim natin ibabaon pagbalik natin mamaya. So ayan, diretso lang siya, tapos parang mayroon siyang slope ba tawag doon, parang pag ganun na cut, kasi yung bearing ang cut niya is pag ganon, diretso, di ba? Tapos mayroon siyang pahiga na cut ng ganon. So hanggang ganon yung labi niya kung napapansin natin. So ini-emphasize ko yan sa para makita natin kung saan siya natin ibabalik. At the same time, makita ko rin mamaya pagbalik ko, kasi nga first time natin siya nagbaklas ng ganito, para malaman natin paano natin ibalik. Pati yung bearing sa baba, so nakita ko, ito pala is sagad na sagad yung pinaka bearing niya dun sa pinaka labi nito, yung pinakadulo nito. So yun ang una kong napansin. Tapos guys, nakikita ko sa mga nagbibideo, pinupukpok nila, may humahawak. So mayroong tagahawak nito, tapos may tagapukpok, nakaganon siya. Kasi ang purpose nun, hindi kasi pala level to. Itong part na to, level yan, di ba? Pero ito hindi level. Tapos ito hindi level. So pag pinahalo natin siya na nakaganon, tapos sa flat lang surface, walang kalang, may tendency na bibengkong to o mababali to o mamimisalign yung natin, kasi dito siya nakakabit. Baka ito didiin, tapos ito hindi na magiging flat. So nag-isip ako ng paraan kung paano siya iiwasan. So ito yung ginawa natin, ganyan. So ang dyan, ang purpose ko dyan is nakaganyan siya. Kung nakataob siya, nakaganyan dito yung kahoy, dito yung isang kahoy. So ayan, sa ganung paraan, hindi natin magagalaw yung pisngi. Itong nakalawit na to, hindi natin mapipwersa, madadaganan pag natin. So balik natin siya dito. So nakaganyan yan, position. Pero kasi ako guys, sigurista ako, hindi lang ganyan gagawin ko. Lalagyan ko pa ng tela yan. Para tapos yung iba naman, binabaklas muna to, yung gasket na yan, sinisikwat bago to tanggalin ang bearing. Pero may nakita ko mas maganda, yung hindi na yan tinatanggal, kusa na yan siya sasabay pagtanggal sa bearing. Kumbaga, so gamit lang tayo nito. Yan ang purpose natin dyan. Ayan, nag-adjust naman na siya guys, so tuloy lang natin. Double check lang palagi, kasi pag kumalang yan, pwede talaga tayo masiraan. Hindi pantay yung sapin. So diretso lang. Ulitin ko, first time natin gumawa nito guys, kaya ingat na ingat ako, sana walang damage. Ayun, tanggal. So ayan, tanggal, malinis. Ayan, para sigurado dadalhin natin, kasi nga nagdi-DIY lang natin tayo, hindi tayo sanay sa mga sukat-sukat na yan, at saka mas mainam na dadalhin na lang natin dun. So hello guys, galing tayo bumili ng mga parts na kailangan natin. Bali ito yung apat na papalitan natin, 1, 2, 3, 4. Tapos bumili na rin tayo niyan. So ang nabili lang natin sa Yamaha guys is ito, tsaka ito. Tapos ito, hindi na natin sa Yamaha nabili, pero Japan naman siya. So yan yung brand niya, 6004 yung 6204. So no choice tayo, dalawang Yamaha ang pinuntahan natin, itong sa Pateros at saka sa San Joaquin. Sa may Buting walang available kasi nag-inventory din yung sa San Joaquin. So no choice talaga tayo, bumili tayo nito. So ang problema lang nito guys, di ko masabi sa inyo kung magkano yung by each nito, kasi wala yung resibo ko. Wait lang, hanap. Wala po talaga, di ko mahanap yung resibo guys. Akala ko nasa short ko, wala pala. So dito sa binili natin sa galing sa Yamaha, 1, 2, 3, 4, itong apat na to, nagbayad ako ng 520. So ang naalala ko lang na presyo nito is ito, 80 ang isa.
Oh, 80. Sorry, nakalimutan. Basta nasa 80 lang to or 70. Itong gear oil na to. So, 520 ang nabayaran ko mismo sa Yamaha. Pero yan lang yung nabili natin. Tapos ito, 110 bili natin. Yan yung brand niya, 110 yung price. So, 630 lahat yung nagastos natin na parts at saka itong langis natin. So, time check tayo guys. Kailangan natin mag-time check para hindi kayo magaya sa akin na sa ka-video at sa kakapanood ng video, akala madali lang yung gawin. Tapos, pag-actual na, yung pala, ang laki pala ng oras na kailanganin. So, nag-umpisa tayo, recap tayo sa oras, nag-umpisa tayo ng alas 9. Natapos tayo ng baklas, mga alas 10. Naglinis-linis tayo konti, alas 11. Alas 11 guys, naghanap na ako ng parts. So, umikot na ako dito sa may banda sa amin, sa may Pateros. So, nakauwi tayo ng alauna. Alauna, kumain tayo. Tapos ngayon, alas 2 na. So, ganun ang oras. So, sa pag-DIY, ito ang gusto kong ipa-emphasize guys ng detalye sa oras kasi ilang beses na ako nag-DIY na yun nga, maling akala sa madali lang gawin kasi sa video naman madali lang makita, tingnan, panoorin yung mga nagdi-DIY, akala natin ang dali lang. So ngayon ilang oras na tayo naggagawa, daming mga aberya kagaya nito kanina. Dito tayo nagtagal, kung mayroon lang agad to lahat sa Yamaha guys, wala pang isang oras, kumpleto na sana natin to lahat, nabili na sana natin kaagad lahat. So alas 11:30 pa lang dapat nakauwi na ako. Ang problema, wala to. So, naghanap pa ako, umikot talaga ako. Gusto ko talaga kasi ng Yamaha mismo na bearing, so wala. So, kaya nakauwi tayo ng alauna na bago tayo kumain. Tapos yun nga, nag-lunch, pahinga saglit. Tapos video ulit nito ngayon, alas 2 impunto ngayon guys. Alas 2 na impunto. So, ngayon linis ulit, tapos ikakabit na rin natin. So, ito pala yung bearing na nabili natin na Japan made guys. So, may takip siya. Kailangan natin siyang tanggalin kasi para malagyan siya ng, ito kasi yung stock natin, yung original. So walang takip, pero itong Japan mayroon. So para malagyan siya ng langis doon sa gearbox mismo, tatanggalin natin yung pinaka takip niya. Ayan, may grasa pa. Pero hindi naman kailangan yan grasahan guys kasi doon sa gearbox mismo magkakaroon siya ng langis. So, ito guys, natanggal na natin, ipasok natin dito kasi may experiment akong gagawin. So ilalagay natin to sa freezer guys. Ang ano kasi, ang karakteristik kasi ng bakal, pag malamig, liliit. Pag ininitan, kumbaga mag-i-expand. So para lumamig, para madaling ipasok. So sana maggagana yung ano natin, tapos itodo lang natin yung ano natin. Ang iba pinupukpok agad, pero ayaw kong gawin yun guys. Gusto ko kasing mas maganda na maipasok natin siya na hindi matigas kaysa pursahin natin siya. Kaya naman itong pursahin guys, pero kung kaya naman natin siyang may torch tayo, tanggalin na natin to, baka malusaw. Tanto protektahan. Ayan, hanap muna natin ng paraan. Kalan guys, lagyan muna natin ito kasi ito plastic, takpan lang natin. Yan, try natin. Bali itong dalawa guys, igit na natin to ganyan. Yan guys, hindi po talaga siya hirap. Saktong-sakto yung ano natin, ginawa natin na ginaya natin. So mainit lang talaga siya, kaya kabit na. Itong gilid na to dapat hindi lalangisan. Ito lang yung inner na butas yung lalangisan. Kasi dapat ito maglalak dyan. Kasi seal nga siya, tapos lalagyan ng langis. Posible na
dudulas na dudulas siya, baka matanggal pa. So yan ang magandang nakita ko sa mga mekaniko talaga. Yung iba nilalagyan ng langis bago ipasok, yung iba hindi. Pero sa tingin ko tama yung isang mekaniko na taga Yamaha siya mismo, nakalimutan. So na yun nga advice niya, pag maglagay ng mga gasket, dapat yung isang side wala dapat na langis para kumapit siya dito sa gilid niya. So tatanggalan natin siya ng langis. Kasi ang purpose nga niya is parang mag-seal. So itong parang slanting na pagkakat na dyan sa baba na yan, yan yung level ng ating gasket. So kailangan masikip yan. Kayang-kaya sa dalawang kamay, guys. Huwag lang madumiretso kasi hindi na rin maganda pag nadiretso natin yan. Ayan, sakto nga. Ganyan lang. Dali lang siya, guys, pagbago. Tapos, yung dito na side, yan yung lalangisan. Para paglagay dun sa axle, hindi siya magdudulas lang siya. Kasi ang trabaho naman yan, iikot-ikot yan dyan. Kaya kailangan talaga ng langis yan dyan sa gitnang na yan bahagi. Sa gilid ulit, wala. Okay? Yung minutes. Sana malamig na to. Kabit na natin. Ito guys, sobrang lamig. Yan ang nakikita na nagpuputi-puti. Dahil sa yan. So, pukpukin na natin. Guys, dito tayo nahirapan. So nagkabit tayo kanina ng bearing doon sa isa. Ininit natin sa stove. Okay na okay siya. Wala siyang hindi siya mahirap ipasok, guys. Pero dito medyo mahirap. So lesson learned. Mas maganda siguro bago tayo magbaklas nito, bibili na tayo yung torch. Yung ginagamit sa camping na pang sindi, yung ganon. So yun din kasi ang ginagamit ng mga mekaniko din talaga. So wala naman, nakaya naman natin. Yun nga lang, natatakot ako. Nakakatakot, guys. Ayan guys, kapit na natin. Ayan guys, dahan-dahan lang pagpalo po talaga, alalay lang. Ayan, naikabit na. Ayun guys, nakabit na natin. So ginawa natin kasi medyo matigas.
ang ginawa natin, kinabit natin yung screw, dahan natin in hinigpitan. So ang pag-higpit ano lang, kumbaga tapatan or X. Kumbaga dito ka maghigpit, konti ka higpit dito, lipat sa kabila, dito uli higpit dito sa kabila, tapatan, kumbaga yan yung tawag nila na X. Kumbaga tapat ka, kumbaga. So ayan guys, kinabahan ako kasi nakabit na natin lahat, tapos ito na kalimutan natin ikabit. Akala ko dun sa loob to, buti na lang na-check ko yung video, dito pala siya. Thank you Lord. So ayan, yan na lang yung kulang natin, tapos walang tagas naman yung so ayan guys, kabit tayo ng oil seal ng CVT. Yun to. So di natin siya pwede lagyan ng langis yung outer na outer face guys, kasi siya yung naglubricate na diyan, naglalak kumbaga. So gagawin natin itong dito lang natin lagyan ng langis, or dito sa loob nito, itong sa loob nito, kunting-kunti lang dapat ito, tapos diin natin. Ayan guys, nakabit na natin. So ngayon ay August 30, so baka bukas 31 o September 1, so magre-review na tayo kung ano yung nangyayari